Miss Catherine Bernardo, is it true na mayroon pong gustong balikan? So, ano nga ba ang mga nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagiang panonood at palagiang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, ito na pag-usapan natin dahil nagsisirculate po ang ilan sa mga news, lalo-lalo na po ang balitang inihatid nitong si Manay Christy Permin, no? Grabe po itong mga balitang ito na talagang parang totally, no, na sinisiraan at sinisira ang kredibilidad nitong si Miss Catherine Bernardo. Kasi may mga nagsisirculate na news sa online na parang dun lang dinudukot nitong si Christy. Panoorin natin ito. Matindi ang ikot ng balita. Nagtangka daw po si Catherine Bernardo na makipagbalikan kay Daniel Padilla. Mga 5-6 months ago, nagparamdam daw na parang gusto niya ulit na makausap sila at unawaan. Oo. Pero si Daniel daw kasi yung tumanggi. Ayon sa source, nung daw makarating kay Daniel yung pahimakas na gusto ni Catherine na makausap sila na mauuwi sa balikan, dinedma daw ni Daniel. Parang bakit pa? At why only now? Siguro. So kaya gusto pala ni Daniel na closure na? Hindi, pareho naman siguro nilang gusto na mayroong closure itong pag-iwalay na ito. Kaya lang hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makapagpaliwanag eh. Yung sabayan lang nila nung una. Yes, tapos wala na. Oo. Na hindi malinaw hanggang ngayon kung totoo ba na merong third party. Wala. Ni hindi rin malinaw kung sino. Di ba? Wala eh. Walang resibo. Yon. Tapos nakita na. According to Manay Christy Permin, sa kanya pong mga source at nadukot na balita sa social media, sinabi nito na meron daw naganap na itong si Miss Catherine ay nakikiusap at nag-a-ask ng second chance dito kay Mr. Daniel Padilla. Biruin po ninyo yun. Diba si Miss Catherine Bernardo pa mismo ang sinasabihan nila na may gusto ng second chance or pagbabalikan nila ni Daniel. Sinabi daw di umano nito pong source ni Miss Manay Christy Permin na nakikiusap at tumatawag na nagpaparamdam daw si Catherine Bernardo kay Daniel para magkaroon sila ng comeback. Dahil parang napaisip na itong si Miss Catherine na namimiss niya, talagang di niya makalimutan si Daniel. So ganun po yung pinapalabas nitong si Christy Permin sa kanyang channel. And ang pinakamasakit pa dito is nung tinanggihan daw di umano ni Daniel Padilla ang alok ni Miss Catherine na magkaroon sila ng comeback. So parang lumalabas na si Catherine Bernardo pa ngayon ang naghahabol kay Daniel. So, sinasabi kasi nila na parang wala naman daw napatunayan na cheating, wala naman daw mga ganyan-ganyan mga nangyari. So, kaya napag-isip-isip ni Catherine na gusto niyang balikan itong si Daniel. Pero si Daniel na daw di umano ang tumanggi na makipagbalikan kay Catherine. Diyos ko po, kung babalikan niyo po yung contract signing ni Miss Catherine Bernardo doon po sa ABS-CBN, nakita niyo po ba yung iyak niya na napakapait? Kung babalikan niyo po yung mga balita na nagsasabi na halos hindi na kumakain si Catherine at napanood niyo rin po ba yung mga pagkatapos po na mapabalita na meron silang problema ni Daniel, yung sobrang payat niya sa panahon na siya po ay nagtitaping ng isang movie kung saan nagkaroon siya ng award. At isa sa mga di umano'y dahilan kung bakit di raw siya binalikan ni Daniel, eto, panoorin natin. Ginawa mo na. Oo, yun na. Ano yun? Ay, katulad yung pagdadamit, di ba? Kasi ang gusto kasi ni Daniel, di ba, kailangan magdamit siya parang damit close niya. Ay, si Catherine naman, pinakita na, di ba? Napakita na skin. More skin. Ang cleavage. Ang cleavage, oo. Pati dito, mataas sa slit. Pinapalabas silang dahilan kung bakit daw di umano hindi binalikan ni Daniel itong si Catherine dahil ginagawa na nito ang mga bagay na ayaw ni Daniel. Katulad daw ng pagpapasexy, pagsusuot ng mga talagang too much exposed skin na bagay na ayaw ni Daniel Padilla. Sa aking pananaw, so ito po ay isang dukot na balita lang. Ito ay isang hearsay lang. Kasi sinasabi pa nila dito na parang si Catherine Bernardo ang naghahabol kay Daniel. Kasi kung tutuusin po, mabait pa rin si Catherine kung nagsalita po ito patungkol sa mga issue nila ni Daniel Padilla. Maaaring wala ng karir si Daniel ngayon. Kung in-all out ni Catherine Bernardo at nag-ingay siya sa publiko patungkol sa cheating issue ni Daniel. Yun po ang nakikita ko dito, ha. Kasi
Marami na rin po kasi mga ebidensyang nagkalat pero never pong pinatunayan ni Catherine yan sa publiko dahil ayaw niyang sirain ang pangalan ni Daniel. Unang-una, yan din po is ano rin yan. Kumbaga parang pasalamat si Daniel Padilla dahil ganun yung attitude ni Catherine sa panahon na sobrang nasasaktan siya. Nariyo niyo pagkatapos niya mag-post ng breakup post, diba? Anong ginawa or sinabi ni Catherine? Hindi na siya mag-e-entertain ng kahit anong tanong tungkol sa kanilang paghihiwalay. Dahil unang-una, ayaw niyang masira ang reputasyon at ang pangalan ni Daniel. Kung si Catherine Bernardo ay talagang nag-ingay sa publiko, wala pong Daniel Padilla ngayon na talagang humahataw sa karera. Nakakaloka ang mga revelasyon na yan, no? So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. At dahil dyan, mag-react tayo sa mga komento, reaction po ninyo patungkol sa ating latest updates. Unahin natin ang komento mula kay Miss Gracia Zamora. Bakit kat si Daniel lang ba ang mahal mo? Pasakitin ka lang ni Daniel. Kung ganyan ugali mo, lagi mo na iniisip si Alden. Antayin mo si Daniel na lagi kang pasakitin. Samantalang si Alden mabait. Di mo pinili. Sana matanda kang dalaga. Parang umarte ka na, sumisikat ka na. Idol ko kayo pero parang nawala akong gana sa'yo. Sobra ka na. Ayan. So, ganito po katindi, no, yung kanyang mga sinabi kay Miss Catherine, kawawang Catherine. Sabi naman po ni Miss Josepina Jones, center ng controversy dahil gustong pabagsakin si Catherine ng mga kampon. Mayroon kasi siyang upcoming project, hindi mapabagsak si Daniel. Kaya trying hard na pabagsakin si Catherine ng sari-saring fake news. Very true. Ang dami pong mga nagkalat na fake news ngayon sa social media, ha. Talagang kailangan maging mapanuri po kayo kapag po kayo ay manonood kung legit ba yan, kung galing ba yan sa sabi-sabi lang, 'di ba? Kung wala naman talagang konkreto na mga ebidensya, huwag niyo pong paniniwalaan. Sabi pa po ng isang viewer, sabi ni Glorioso, alam nyo, mayroon talagang silang problema. Hayaan natin sila, huwag nang makisawsaw ano man ang kanilang problema. Huwag gumawa ng issue dahil wala tayong alam. Baka may mabigat lang talagang tampo kung sino sa kanila. Ayan. Baka nga siguro si Alden tsaka si Catherine, meron silang hindi pagkakaunawaan, di ba? Sabi niya pa, ano ba talaga ang problema ni Catherine kay Alden? Siguro naman, alam mo, ikaw na lang magsabi, please, para maintindihan siya. And sabi ni Mr. Reynaldo Pangilinan, hindi ba't nasa Australia si Kat? Nakauwi na po siya, Sir Reynaldo, nung naganap po yan. And sa ngayon po kasi wala pa tayong konkretong rason, no, para mailabas kung ano talagang tunay na tampuhan nila. Sabi ni Miss Rosemary, I think Kat is matured and professional. She will not snap awards kung tampuhan lang ang reason. There's more of this. Did you notice Joshua was also absent sa Edis? It could have been his first box office award. Dahil kaya Julia Barreto was there and may show now si Josh with Ann. My point of view, there's a move to Weekend Kick Kat din tandem because there are other network projects for other artists. Pwede din po yan. Possible din po na yan din po ang major reason, ano, parang just to, parang ini-erase nila. Kumbaga parang nagre-reformat yon. That's the right term. Nagre-reformat po sila kasi may mga panibago at upcoming mga projects sila, collaboration na hindi sila ang magkakasama. Pwede rin. Sabi ni Miss Raquel, alam nyo kung ano man ang mga usap-usapan kay Catherine ngayon, naniniwala ko sa kasabihang walang lihim na hindi maibubunyag. Kahit ano pang tago niya o nila, kung meron mang itinatago lalabas at lalabas talaga ang katotohanan. So, good luck sa showbiz na magulo at puno ng intriga. Very true. Sobra talaga, no? At nakakaawa din si Miss Catherine Bernardo na lagi po siyang pinupulutan at lagi pong usap-usapan kasi si Catherine kasi never pong pumatol yan sa mga fake news at never pong pumatol yan sa issue. Talagang mas minabuti niyang tumahimik. Sabi ni Miss Liza Giray, respect natin yung desisyon ng bawat isa. Hindi naman natin alam yung nangyayari sa kanila. Sabi ni Miss Jobeline, wag po tayo masyadong maniwala sa fake news hanggat wala pa inaamin si Catherine na sila ni Mayor Alcala. Ayan. Totoo naman yan, 'di ba? Wala naman po talaga pang
pa pong pag-aming nagaganap dahil kahit may mga resibo ng naglalabasan. Sabi po ni Miss Herminia, hayaan lang sila Miss Stars. May dahilan kung bakit at sila ay nakakaalam dyan. Basta alam ko, pareho silang mabait at pareho silang magaling na actors at actress. At sana, wag na lang tayong magsalita ng masama tungkol ng masama kasi wala tayong alam kung ano man ang dahilan at wag na lang tayo maniwala sa chismis. Hintayin na lang natin na sila na mismo ang magsalita ng katotohanan. Ayan. And of course, sabi po dito is kung ano man yung mga dahilan ng kanilang pagtatampuhan, is hayaan na natin silang ayusin yun ng tahimik. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.